Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Pag-usapan natin tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Rapi Tulfo at si Kiko Pangilinan. Kasi po mukhang sila po ay naghihiring dito po sa Committee on Agriculture. Mukhang meron po silang napag-aalaman dyan din sa isang, alam nyo na, laging fiasco din yung Department of Agriculture na rin. Kasi marami pong sindikato dyan. At ito po, isa pa rin po si Kong Abante ng 6th District ng Maynila. Meron pong hamon kay Mayor Isko Moreno. Kasi sabi ni Isko Moreno, mukhang papaimbestigahan niya ang mga flood control projects dyan po sa kanyang nasasakupang Maynila. Kasi alam ko, ang Maynila yata ang pinakamaraming flood control projects sa buong National Capital Region, lalo na sa Metro Manila. Okay? So yan po, no? Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, ito pong si Kong Abante, ang hamon niya kay Isko Moreno, no? Sabi po diyan sa Abante TNT, Kong Abante, game sa flood control probe ni Isko, unahin mo distrito ko. O ayun po yung hamon. O parehong mga taga-Tondo yan. Mga taga-Tondo, alam ko si Benny Abante taga-Tondo yan, no? Pero siya po ang representante ng 6th District ng Maynila. Tapos si Joel Chua, taga-Tondo din yan. Nag-aaway-aaway po sila. Buong suporta ang ibinigay ni Manila 6th District Representative Benny Abante sa planong investigasyon ni Mayor Isko Dumagoso kaugnay ng mga flood control project sa lungsod ng Maynila. At game na game pa itong ipauna ang sarili niyang distrito sa pagsusuri. Quote, I support that. Kinakailangan namin Madali lang yan. I-check lang sa DPWH kung yan po ay project ng national government o kaya ito ay proyekto ng LGU, pahayag ni Abante. Ayon kay Abante, mahalagang tukuyin kung sino ba talaga ang dapat managot sa mga flood control project, lalo na aniya at hindi lang ang DPWH ang mayroon nito kundi maging ang local government units gaya ng lungsod ng Maynila. Correct. Walang sisinuhin dapat. Kung yan ay udyok ng ng mambabatas tulad ng senatong at congressman, dapat din silang sumagot. Yung sinasabi ni Terry Ridon na wala namang insertion sa GAA, dahil nasa national expenditure naman yung mga flood control projects na ang naglagay ang Pangulo at ang DBM, dapat sisihin si Pangulo. Ang nangyayaring insertions, Terry Ridon, ay yung backdoor. Backdoor. Sino ba, bakit ba mailalagay ng Pangulo yung mga projects na yan? Halimbawa, may nilagay na projects na flood control sa Bulacan. Ano gagawin ng mambabatas? Magkano yan? Unahin mo na. Bakit masasabi ng Pangulo, alam niya yung mga kickbacks? Na-experience nila Alam niya ang kalakaran sa gobyerno Pero sumobra po. Sumobra itong mga senatong, itong mga congressman na ito. Hindi naman lahat. Dahil kinokontrol nila. Diba? Sino ba yung nagsabi? Itong isa nating vlog, no? Si JB Ejercito sa napag-alaman niya. Meron yung flood control projects na pang pamilya, yung matama, ang proseso, at yung pang sports, yung pwedeng paglaruan ng mga opisyal ng DPWH, district engineers, at mga politiko, kung saan sila ay kikita ng pera. Di ba? Minamanipulan nyo May flood control project nga, pero gusto mo kaagad, gawin mo na kaagad ang proyekto. Isisingit natin. Ganun Sasabihin na lang sa DPWH, ayun ang insertion para kumita si congressman o si senatong. Di ba? Eto po mga kababayan, nagpaliwanag pa si Abante ng buong kumpiyansa at kahandaang mabusisi ang proyekto sa kanyang distrito. Kaya I'm all for that na dapat talaga imbestigahan yan. Kung nais niya, unahin niya ang distrito ko just to find out. May nagsasuggest na, Isko Moreno, ito kalaban mo to sa politika, di ba? Binalahura ito ni Sara Duterte nung kampanya ninyo
dyan sa Maynila, sa distrito ni Benny Abante. Di ba pinakitaan nyo pa nga ng mala Einstein na nakalabas ang dila ni Abante? Oh, kalaban mo yan sa politika, unahin mo na. Ha? Kaya Isko, galing-galingan mo ha. Kailangan komprehensibo yung gagawin ninyong ano, hindi lang yung gawa-gawa lang, ha? Okay? O now mga kababayan, punta naman tayo dito. Ha? Sa matinding pasabog na naman ng dalawang senador na ito na nagsasagawa ng hearing dyan po sa Committee on Agriculture. O, ano po ang sabi dito sa isang quote card na ito ng Impact Leadership? Senators hits misuse of 60 billion. Billion na naman mga kababayan, billion na naman. Rice fund. Lack of dryers for farmers. O ano na? Akala ko ba may natapos ng mga rice dryers dyan? Yung mga cold storage. O, di ba merong ininaugurasyon sa Nueva Ecija, malaki? Na rice, dryers? Ha? Ano tong nadidiscover nila Rapi Tulfo at ni Kiko Pangilinan? Ha? O sabi dyan ni Kiko Pangilinan, sino-sino ang mga nakinabang sa 60 billion na RCEP? O, rice, ano ba tong RCEP na ito? Rice Tarification Law, di ba? Yan yun eh. Nakalagay yan sa RTL eh. Yung mga subsidiya, yung kikitain ng gobyerno tapos may bahagi ang mga farmers. Ano nangyari? Ha? Mula noong 2019, oy, panahon ni Digong hanggang 2024, panahon ni Pangulong Marcos. Tama ba ang paggastos nito? Sino ang mga nasa likod ng mga sinasabing manipulasyon ng presyo? At sino naman ang punoprotekta kung meron man sa loob ng pamalaan? O, ikaw naman Kiko, 2019 to 2022, senador ka. Ano natagpuan mo dyan sa RCEP? Kung nandiyan ka na sa nandiyan ka na sa Committee on Agriculture, ba't di ka nagreklamo nung panahon ni Digong? Nasaan ka? Bakit hindi ka na nag-ingay din? O, kasi nga, si Digong diktador. Kinontrol niya lahat. Tingnan nyo yung dati niyang secretary ng agriculture, nag-resign yun. Pinalitan niya, anong ginawa nung isa? Naging tuta. Kung may problema sa agriculture, import. Import ng bigas, import ng asukal, import ng kung ano-anong produkto. Lalo na yung isdang galunggong. I-import mo, saan? Sa China. Saan kukunin ng China? Sa ating West Philippine Sea. Kaya kung maalala ko, nung dating Congressman si Ralph Recto, anong sinabi niya? Double whammy tayo dyan eh. Babayaran mo ang China, pero kukunin niyang produkto sa Pilipinas. O, di ba? Pinagnakawang ka na. Binili mo pa yung nakaw sa sarili mong bakod. Ang galing naman. O, di ba? O, siguro, yun ang pumigil kay Kiko Pangilinan para i-expose niya yon, yung mga ganon. Nakatiwalian sa Department of dahil kontrolado ni Digong lahat. Diktador po si Digong. Ha? O ngayon, dahil si Pangulong Marcos open naman sa mga investigasyon, open sa mga kritiko na positive criticism. O yan, sinisiwalat na nasaan ng 60 billion na galing sa RCEP. Ha? O ngayon, eto pa mga kababayan, sabi naman ni Rapi Tulfo, kapag pumunta kayo ng probinsya, makikita nyo tuwing anihan, umaabot sa 2-3 kilometro ng palay ang binibilad ng mga magsasaka sa kalsada dahil wala silang dryers. O bakit? Bakit hindi ka agad nakagawa ng dryers, Kiko, noong 2019? O ngayon, gumagawa po ng paraan ang Pangulong Marcos. Dapat ang pinatawag nyo dyan, yung mga previous Department of Agriculture Secretary. Hindi lang si Tio Laurel. Kailan ba umupo si Tio Laurel? 2023? O 2024? Di ba? Saan napunta ang budget para sa dryers? Kinurakot na ba? O masasagot ba yan ni Tio Laurel? Dapat ang tanungin nyo, kailan dapat binigay yung plano? Kung 2019 yan, ano yung timetable para mabuo yung dryers? Di ba? Totoo naman sinasabi ni Rapi Tulfo. Hindi lahat ng bayan meron ng dryers kasi sinisimulan pa lang ng administrasyong ito. Yung kakulangan ng dating administrasyon tulad ni Digong, tulad ni Panot at nung iba pa na hindi pinahalagahan ang agrikultura. O, di ba? Si Kiko Pangilinan, tagal ng senador yan, no? Bakit hindi mo inano yan? Ha? Di ba? Nakakahiya naman. Tapos ngayon, ang gigisahin nyo yung current administration. Dapat, pumunta rin kayo, mag-backtrack kayo. Yan o, sabi ni Pangilinan. Sino yung Department of Agriculture Secretary noong 2019? Kailan binigay itong 60 billion? O may natapos naman mga kababayan, di ba? Maalala nyo, inaugurate pa nga ng Pangulo yan. Ang tanong, kailan sinimulan nito?
Kahit nung panahon ni Digong, bakit wala kung may pondo? Eh di patawag nyo sila, hindi lang yung current Department of Secretary ng Agriculture. Kawawa naman, bias naman. Tanungin nyo. Ha? Ikaw, Tio Lauro, sagutin mo yan. Sabi mo, wala naman po eh. Oh, biruin nyo. Ito po, sabi dito, during the same hearing, Senator Tulfo grilled the DA and the Philippine Center for Poor Husband Development and Mechanism over the shortage of rice dryers despite RCEP funding. Sa RCEP, pinunduhan pala ito of the 22,000 dryers. 22,000 dryers needed. Kaya naman pala bagsak ang agrikultura. Makita mo nasa tabing daan. Paano pag hinangin? Lipad. Pinatutuyo sa daanan. Wala hindi nasikaso eh. 'Di ba? Sagabal sa daanan. Disgrasya ang aabutin. Ha? Only 440 had been delivered. O kailan na-delivered yan? 'Di ba, Rapi Tulfo? Kailangan ba sa panahon lang ni Pangulong Marcos batikusin? Tapos tatanungin mo yung bagong Department Secretary? Tanungin nyo yung mga dating Department Secretary ng Agriculture. Ha? Grabe PhilMec officials admitted shortcomings but promised to prioritize dryer procurement under the next phase of RCEP. Bakit may under the next phase pa ng RCEP? Daw na. Ang tagal na pala niyan eh. 22,000? Kailan nagawa ang RCEP? Di ba panahon ni Digong? Rice, ano ba to? Yung RCEP na yan. Ano ba ibig sabihin ng RCEP? Ha? Tingnan lang natin mga kababayan. RCEP meaning. Tingnan lang natin saglit lang. In agriculture. RCEP, RCEF, Rice Competitiveness Enhancement Fund. May pondo. Kailan ito pinondohan? Di ba? Kailan? 2019? Naaprubahan ng 2019. Ba't di nyo sinimulan noong 2019? Bakit ngayon parang ang sisi sa Administrasyong Marcos? Sino bang may pagkukulang? Bakit hindi tanungin? PhilMec. Tanungin ninyo yung dating administrasyon ni Digong, yung kanyang Department Secretary ng Agriculture. Ayan a 10 billion annual appropriation. Aantayin mo pa yung next RCEP? Ang dami nyo naman pondo. Nasaan yung 60 billion? Tama naman. Every year, may pondo kayo. Every year, 10 billion. 6 years na, 60 billion. Tama naman. From 2019 to 2025, that's 10 years. 10 billion a year. Di 6 years. 60 billion. Ilan na? Ibig sabihin yung 440, doon na na-allocate yung 60 billion for rice dryers? O nagamit sa ibang pamamaraan? Ang sabi nga ni Rapi Tulfo, naibulsa na ba? Naibulsa na? Saan napunta ang budget para sa dryers? Kinurakot na ba? Nagtatanong lang si Tulfo, nagtatanong din tayo. Nasaan nga ba? Di ba? Paliwanag. Kaya ganyan kababoy. Lahat, hindi lang sa Department of People Without Honestly na ahensya, kundi lahat ng sangay ng ahensya ng gobyerno, walang matino. Lahat may kanya-kanyang kickback. Kala nyo mga department head lang, pati yung mga senatong, huwag kayong magmalinis. Mga congressman, huwag kayong magmalinis. Sa mga hurado, huwag kayong magmalinis. Mga walang iya kayo, damay kayo lahat dito. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.